Welcome guys sa part 2 natin ng top 10 phones na best in battery performance ngayong second half ng 2025. So yung first part ng video na to ay na-release ko noong June 2025 at yung kasama ng mga phone sa list na yun ay na-review ko from January to June 2025. So dito naman sa second video natin, yung mga kasamang phone dito sa list ay na-review ko naman from June 2025 to December 2025. So pamili lang ako doon ng 10 na may pinakamagandang SOT at isasama ko na rin sa bawat list natin yung longevity ng bawat phone. So if ever man ay consider nyo ngayong 2026 yung isa sa mga phones na nandito sa list natin, at least malalaman ninyo kung hanggang kailan nyo magagamit yung phone. At lahat ng links kung saan nyo ito mabibili, nandyan sa shopping bag icon dito sa video na to at lilito na lang sa gilid kung saan nyo ito pwedeng bilhin sa Shopee. Okay? So start tayo. Ang nasa 10th place natin ay ang Poco F7 Ultra. Ang current price ito ngayon ay 36,999 pesos. Yan ay 12 256 gigabytes na. Meron tong 5,300 mAh na capacity, 120 watts na fast charging at 50 watts na wireless charging. At more than 15 hours guys yung nakuha nating screen on time dito sa Poco F7 Ultra. 15 hours and 49 minutes. Almost 16 hours na. At hindi lang yan kasi itong Poco F7 Ultra ay makakatanggap ng hanggang Android 19 na major Android upgrade at hanggang 6 years na security patches. Not bad, diba? Para sa isang flagship killer na phone. Ang nasa 9th place naman natin ay ang Nothing Phone 3A Lite. Ang current price ito ay 17,390 pesos. Yan ay 8256 gigabytes na. Pwede natin bilhin mismo doon sa digitalwalker.ph na website kasi sila yung official distributor ng mga Nothing Phone dito sa Philippines. Itong Nothing Phone 3A Lite ay merong 5,000 mAh na capacity, 33 watts na charging speed at 5 watts na reverse charging. Medyo malayo-layo yung nakuhang screen on time nitong Nothing Phone 3A Lite kasi nakakuha siya ng 17 hours and 8 minutes. Mas mababa lang ng isang major Android upgrade yung matatanggap nito compared dun sa Poco F7 Ultra. Kasi itong Nothing Phone 3A Lite ay hanggang Android 18 lang pero 6 na taon din yung security patches na matatanggap niya. Ang nasa pang 8th place naman natin ay ang Nothing Phone 3. Ang current price ito ay 44,949 pesos. 12 256 gigabytes na yung configuration niyan. Pero pwede naman natin piliin yung pinakamataas na variant na 16 512 gigabytes. Ito namang Nothing Phone 3A ay merong 5,150 mAh na capacity at 65 watts na charging speed. Meron pa siyang 15 watts na wireless charging, 5 watts na reverse wireless charging, at 7.5 watts na reverse wired charging. So pagdating guys sa charging features, kompleto itong Nothing Phone 3. Ano kuha naman nating screen on time dito nung review ko ay 17 hours and 44 minutes. Almost 18 hours na. At so far, ito yung may pinakamataas na major Android upgrade na marireceive. Kasi aabot to ng Android 20. At hanggang 7 taon guys, 7 years na security patches naman yung marireceive nito. Ang 7th place naman natin dito sa list ay ang Poco F7. Ang current price ito ay 25,999 pesos. 12 256 gigabytes na rin yan kapag binili natin. Ang capacity naman ito ay 6,500 mAh, 90 watts yung kanyang charging speed, at 22.5 watts naman yung kanyang reverse wired charging. Almost 18 hours na rin yung nakuhang SOT nito. Kasi 17 hours and 53 minutes. Medyo malapit na tayo sa 20 hours na mark. At ang matatanggap naman itong Poco F7 na major Android upgrade ay hanggang Android 19 at 6 na taon na security patches. At spoiler lang, hindi yan yung huling Poco dito sa list natin. Ang 6th place naman dito sa list natin ay ang Vivo V60. Ang current price ito ay 28,999 pesos para sa 12 256 gigabytes. At ang battery capacity naman itong Vivo V60 ay 6,500 mAh at 90 watts naman yung kanyang charging speed. At kung maalala ninyo, sobrang nagustuhan ko talaga tong phone na to. Kasi maliban sa malaki yung kanyang battery capacity, ang laki talaga ng SOT na nakuha natin dito. At maliban dyan, matagal yung kanyang software support. Yung screen on time na nakuha nitong Vivo V60 nung review ko ay 22 hours and 3 minutes. Sobrang layo na doon sa 7th place natin. At hindi lang yan, kasi hanggang Android 19 yung marireceive nito na major Android upgrade at 6 na taon din
na security patches. So, ang tagal natin talagang magagamit. Ang 5th place naman natin ay ang Vivo Y21D. Ang current price naman nito ay 8,999 pesos para sa 6 256 GB. 6,500 mAh din yung capacity nito, tapos 44 watts yung kanyang charging speed. At isipin nyo, para sa ganitong presyo ng phone, para sa isang entry-level phone na less than 9,000 pesos, ang laki na ng battery capacity, ang laki na ng storage, at ang bilis pa ng kanyang charging. At ang SOT guys, na nakuha natin dito, 22 hours and 29 minutes. Almost 23 hours na. At ang marireceive naman na major Android upgrade nito ay hanggang Android 17. At para sa isang entry-level phone guys, impressive yan. Tapos makakatanggap siya hanggang 3 taon na security patches. Ang 4th place naman natin ay ang Vivo V60 Lite 4G. Ang current price ito ay 14,999 para sa 8 256 GB. Ang capacity naman nito ay 6,500 mAh, tapos 90 watts yung kanyang charging speed. And kagaya dun sa naunang V60, nabilib din ako sa phone na to. Kasi ang nakuha nitong SOT, 22 hours and 48 minutes. Matindi talaga. Tapos hanggang Android 19 na, yung marireceive nito na major Android upgrade at 6 years na security patches. Okay, so nandito na tayo ngayon sa top 3 phones na best in battery performance. Naisip nyo ba kung alin yung tatlo na to? Pwede i-post tong video na to, tapos comment nyo muna yung best 3 na naisip ninyo. Okay? Sige, tuloy natin. Ang number 3 dito sa list ay ang Vivo X300 Pro. Kaka-review lang natin ito at ang current price nito ay 77,999 pesos para sa 16,512 GB. At kung maalala ninyo, ito dineclare ko na phone of the year ko, at kung gusto niyo lang malaman yung reason, nandiyan yung link ng video sa description box sa baba. Ang battery capacity naman itong X300 Pro ay 6,510 mAh at 90 watts yung kanyang charging speed, at meron pa siyang 40 watts na wireless charging. Ang screen on time na nakuha natin dito ay 23 hours and 15 minutes. At isa to sa may pinakamatagal na software support dito sa list. Kasi ang matatanggap nito ay hanggang Android 21 at 7 years guys na security patches. Ganun katindi guys itong X300 Pro. Pero nakakasad na nasa top 3 lang siya. So alamin natin ngayon yung top 2. Ang top 2 natin ay ang Poco F8 Ultra. 41,999 pesos ang current price ito para sa 12 256 GB. Ang battery capacity naman ito ay mas maliit lang ng kaunti sa X300 Pro, 6,500 mAh, tapos 100 watts na yung kanyang charging speed, 50 watts yung kanyang wireless charging, at 22.5 watts naman yung kanyang reverse charging. At ang screen on time na nakuha natin dito, hindi masyadong malayo sa X300 Pro, pero may lamang, ay 23 hours and 21 minutes. Aabot naman ng hanggang Android 20 yung kanyang marireceive na major Android upgrade at 6 years na security patches. So ready na ba kayo sa ating top 1 phone na best in battery performance para sa second half ng 2025? So ito na siya. At yan ay ang OnePlus 15. Ang current price ito ay 49,940 para sa 12 256 GB. And again, kagaya ng mga nothing phone, pwede nyo puntahan yung digitalwalker.ph or kahit anong physical stores ng Digital Walker kasi sila ang official distributor niyan dito sa Philippines. Ang battery capacity naman itong OnePlus 15 ay 7,300 mAh at capable sa 120 watts na charging speed. Meron pa siyang 50 watts na wireless charging, 10 watts na reverse wireless charging, at 5 watts na reverse wired charging. At ang OnePlus 15 so far ang may pinakamalaking battery capacity dito sa list natin at kompleto din yung kanyang charging features. At ang SOT na nakuha natin dito ay 26 hours, 27 minutes. Ganon katindi to. At pagdating naman sa software support, kasi aabot to ng Android 21 at 7 taon yung kanyang security patches na matatanggap. At yan guys yung ating top 10 phones na best in battery performance para sa second half ng 2025. At kagaya ng sinabi ko, magagamit ninyo yung sinabi ko ng mga software support na marireceive ng bawat phone dito sa list para if ever na gusto nyo ito i-consider nyo yung 2026, meron kayong peace of mind kung hanggang kailan yung lifespan niya pagdating sa software. And again, pwede nyo i-click yung shopping bag icon somewhere dito sa video para ma-order nyo na yung napili yung phone. Ngayon, ano yung takeaway points natin dito sa list na nagawa natin?
Well, una sa lahat, ang natutunan ko dito sa buong 2025 pagdating sa battery performance ng mga phone ay number one, mataas na talaga yung mga battery capacity ng mga phone ngayong 2025 at lalo na ngayong 2026. So, makikita ninyo umaabot na ng 6,500 or minimum 6,000 mAh doon sa mga mid-range hanggang entry-level phones. So, expect ninyo ngayong 2026 at dapat lang na tignan ninyo yung battery capacity ngayong 2026 ng mga phones na bibili ninyo, kahit entry-level phone man yan, dapat at least 6,000 mAh or lampas pa. At ang pangalawang natutunan ko dito, dapat talaga mahaba yung software support ng phone na bibili natin. Kasi kagaya sa nasabi ko palagi, yan yung lifespan ng ating phone. Huwag lang kayong titingin sa chipset. Mahalaga yon, pero hindi lang po yon yung dapat na tinitingnan ninyo. Tingnan nyo din yung ibang aspect. Kasi baka nabubulagan na kayo masyado ng chipset. Hindi nyo na nakita kung gaano katagal yung software support ng phone na binili ninyo. Maganda nga yung chipset pero hanggang 1 taon lang naman yung marireceive na software support nun. So, sayang din yung pera ninyo. So, i-balance nyo lang. Maganda at mataas yung battery capacity, okay yung chipset, at matagal yung software support. Okay, so yun yung ilan sa mga tip ko para sa mga bibili ninyong phone ngayong 2026. Para sa complete list ng mga tips na pwede nyo magamit sa pagbili ng phone, nandiyan din yung link ng video natin sa baba. Okay, so yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.